Pagsasagawa ng kilos protesta sa Mandaluyong ngayong linggo nakatagdang matapos o kahapon nakatagdang matapos ang permit na ibinigay sa kanila ng pamahalaan ng syudad. Samantala wala pang inilabas na pahayag ang city government kaugnay ng pagpapalawig ng bisa ng permit para sa INC. Unang nagsagawa ng pagkilos ang INC sa harap ng Department of Justice sa Padre Faura sa Maynila noong Huwebes, saka lumipat sa EDSA noong Biyernes. Sa ngayon ay nasa panulukan ng EDSA Shaw Boulevard ang isinasagawang protesta ng ilang miyembro ng INC. Ayon sa kanilang tagapagsalita na si Ka Edwil Sabala, kasalukuyang mapayapa ang kanilang protesta sa lugar. Samantala ayon kay Communications Secretary Sunny Coloma, nakamonitor pa rin ang palasyo sa aktibidad ng INC. Naka-alerto din anya ang Philippine National Police upang matiyak na hindi makakaabala ang sekta sa ibang mamamayan. Pinaalala din ni Coloma na bagamat mahalaga ang pagkilala at paggamit sa kalayaan, may kaakibat umano itong responsibilidad gaya ng pagsunod sa batas at paggalang sa karapatan ng ibang mamamayan. Balita sa tanghali. Sa ibang balita, binatikos ng transport group na Piston ang suhestyon ni Pangulong Noynoy Aquino na ibalik ang odd-even scheme sa kalsada bilang solusyon sa lumalalang trapiko sa Metro Manila. Batay sa naunang mungkahi ng MMDA, ang mga sasakyan na nagtatapos sa plaka na 1, 3, 5, 7 at 9 ay makakapasada lamang sa EDSA tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes. Makakabiyahe naman ang mga may plakang nagtatapos sa 2, 4, 6 at 8 tuwing Martes, Huwebes at Sabado. Pero ayon kay George San Mateo, pangkalatang tagapangulo ng Piston, lubos na makakaapekto sa kabuhayan ng mga driver at operator ng jeep ang pagpapanumbalik sa odd-even scheme dahil mangulugan na ito na 3 araw lang kada linggo o 3 araw kada linggo na wala silang pasada. Anya mas dapat pagtuunan ng gobyerno ang pagsasaayos ng mass transport system sa bansa. Nagbigay din siya ng mga halimbawa sa ibang bansa kung saan may maayos na public transport system kagaya ng mga tren. Dagdag pa ni San Mateo, napipilitan ng mga Pilipino na bumili ng mga pribadong sasakyan dahil sa bulok na pampublikong transportasyon sa ating bansa. Nagpaparami ng mga sasakyan sa mga kalsada. Binatikos din niya si Aquino at sinabing hindi sapat ang mga solusyon na inihahain ng gobyerno nito. Balita sa tanghali. Sa usaping transportasyon pa rin, 2 petisyon ang nakahain ngayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board or LTFRB na humiling na baguhin ang singil sa mga taxi. Nihain ni LTFRB board member at ngayon Negros Oriental Representative Manuel Iway ang hirit na babaan ng piso ang kasalukuyang 350 sa kada 300 meters na takbo ng mga airport at regular na taxi. Sa kabilang banda, humingi ang Philippine National Taxi Operators Association ng dagdag singil sa waiting time ng mga taxi na mula 350 gagawing 5 piso kada 2 minutong waiting time. Idadaos ang pagdinig sa September 21 alas 9 ng umaga ayon kay LTFRB Chairman Winston Hines. Magpapatawag sila ng public hearings upang lubos na mapag-aralan ng mga petisyon at marinig ang panig ng mga sang-ayon at tutol sa mga hinihiling na rate adjustments. Balita sa tanghali. Sa ibang balita, muling pinaalalahanan ng Commission on Elections or COMELEC ang publiko na magparehistro na para sa eleksyon 2016 bago ang deadline nito sa October 31. Ayon kay COMELEC spokesman James Jimenez, nagpapatuloy ang mall registration sa iba-ibang dako ng Pilipinas. Maaring ma-access ang schedule nito sa website ng COMELEC. Para naman sa Setyembre, anya kasalukuyan pa nilang binubuo ang listahan at nakatakda nila itong ilabas ngayong linggo. Para yan sa Oktubre pala. Hindi kayat din ni Jimenez na pumunta ng maaga sa registration booths dahil kadalasan pinuputol na ang linya bandang alas 5 ng hapon kahit dagsa pa ang mga tao. Nilinaw din ni Jimenez na sa October 12 ang deadline para sa registration mula overseas sa list
patungo sa local list. Muli ring pinaalahanan ni Jimenez ang publiko na hindi makakaboto kung walang biometrics. Balita sa tanghali. Samantala, 5 taong patay at isang nawawala sa sunog sa Taal, Batangas kaninang madaling araw. Ayon kay Taal PNP Chief Inspector Apolinario Lunar, may 5 bangkay na ang kanilang natagpuan. 5 bangkay ang kanilang natagpuan pero hindi pa ma-identify ang mga ito dahil lubos na sunog ang kanilang mga katawan. Pero ayon sa survivor na si Jerry Paz, 6 anya ang alam niyang naiwan sa loob ng kanilang kwarto na nasusunog. Nagsimula umano ang sunog sa isang bakery sa tapat nito sa Barangay Bihis, Batangas dahil sa nag-spark na linya ng kuryente. Ayon sa report, bandang 2:30 ng umaga nagsimula ang sunog na naapula naman bandang 4:00 ng madaling araw. Inaalam pa ng SOCO or Scene of the Crime Operatives ang mga identity ng mga nakuhang bangkay. Balita sa tanghali. Mga karancho, sa puntong ito, alamin muna natin ang tumpak na oras. Ang oras po natin ngayon ay 12:17 ng tanghali. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Oxybright. Balita sa tanghali, mga kapanapanabik at napapanahong balita sa loob at labas ng bansa. Balita sa tanghali, mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Pangungunahan ng inyong tagapaghatid balita, Miguel Hill. Miguel Hill, ang inyong tagapagbalita, Miguel Hill. Balita sa tanghali, 30 minuto ng hitik na mga nagbabagang balita. Pakinggan 12 hanggang 12:30 ng tanghali. Dito lang sa himpilan ng serbisyo publiko, DWBL 1242. Handog sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting. DWBL 1242, 8 Tri-Media Broadcasting. Para sa mga nagbabagang balita, narito ang inyong karancho, Miguel Hill. Miguel Hill. Sa pagpapatuloy po ng ating balitaan, malabong maging isang ganap na bagyo ang binabantayang low pressure area or LPA sa gilid ng Luzon. Ayon kay Pag-asa weather forecaster Hener Quitlong, mahina lamang ang minomonitor na LPA na huling namataan 215 kilometers hilagan-silangan ng Virac, Catanduanes. Malabo rin anyang tumama sa lupa ang LPA, samantala makulimlim na kalangitan naman umano ang dala ng LPA lalo na sa buong gitnang Luzon, kasama na sa probinsya ng Rizal. Inabisuhan naman ni Quitlong ang mga nakatira sa Metro Manila at sa mga nalalabing bahagi ng bansa na magdala ng payong sapagkat maaari magkaroon ng isolated thunderstorms pagsapit ng hapon. Balita sa tanghali. Sa iba pang ulat, hindi tinanggi ni Government Peace Panel Chair Miriam Coronel Ferrer na nakakaapekto ang darating na eleksyon sa pagpoproseso ng Bangsamoro Basic Law. Sinabi ni Ferrer na bagamat hindi opisyal na nag-uumpisa ang campaign period, may ilang politiko nang nagsisimulang mga panya kaya't lumiliban sa mga sesyon na nagre-resulta naman sa kawalan ng quorum sa Kamara. Gayumang kampante ang Government Chief Negotiator sa magiging direksyon ng BBL dahil gusto naman ng mayorya na maipasa ito. Nauna nang hinikayat ni House Speaker Sonny Belmonte ang mga mambabatas na dumalo sa mga sesyon para umano masimulan ng talakayin ng Kamara. Sa Kamara, ang BBL. Samantala, ikinatuwa naman ni Ferrer ang paglalabas ni Senator Bongbong Marcos ng kanyang sariling bersyon sa BBL dahil tandaan niya ito na umuusad na ang panukala sa Senado. Tiwala rin umano si Ferrer na kaya pang maipasa ang BBL bago matapos ang administrasyon ni Pangulong Noynoy Aquino. Balita sa tanghali. Samantala, patay ang isang Department of Education Undersecretary sa isang aksidente bandang 9:00 ng umaga sa lalawigan ng Rizal. Dead on arrival ng dalhin si DepEd Undersecretary for Finance and Administration Francisco Varela sa Padilla District Hospital sa Antipolo City matapos dumulas at tumumba ang sinasakyan nilang motor sa kahabaan ng highway sa Rizal. Sa panayam sa staff ng Padilla District Hospital, dinala umano ng isang Raymond Malyari si Varela sa ospital bandang 10:45 ng umaga.
hindi naman matukoy kung saan mismo nangyari ang aksidente dahil sa magkakaibang impormasyon na lumalabas. Nakikidalamhati naman ang buong pamunuan ng DepEd at mga kaibigan ni Varela sa maagang pagpanaw nito sa edad na 47. Balita sa tanghali. Sa iba pa nating ulat, halos 80% ng National Unity Party ang handang sumuporta kay Interior and Local Government Secretary Mar Rojas sa kanyang kandidatura sa pagkapangulo sa darating na eleksyon 2016. Ito ay ayon kay Cavite 4th District Representative Elpidio Barsaga na siya rin Vice President for External Affairs ng NUP. Anya, sa isang pagpupulong nung nakaraang linggo kasama si Rojas, ipinahayag ng partido ang kanilang suporta sa kanya. Dagdag ni Bargasa na nakita ng kanilang partido ang magagandang programa na sinimulan ni Pangulong Noynoy Aquino na si Rojas lamang ang siyang may kakayanan na ipagpatuloy. Hindi naman pinagkaila ng mambabatas ang mga naging kakulangan ni Aquino sa kanyang termino, kagaya ng mga problema sa transportasyon, katiwalian at maging sa agrikultura. Bagamat wala namang iniendorsong Vice Presidente Anya, handa silang suportahan sino man ang magiging Vice President ni Rojas. Ipinagkibit-balikat naman ng mambabatas ang mababang ratings ni Rojas sa mga surveys. Ang NUP ay binuo matapos ang 2010 elections ng mga dating miyembro ng Lakas Kampi CMD na kinabibilangan ni dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Balita sa tanghali. Samantala, nakumpleto na ng Department of Public Works and Highways ang 96 na flood control projects sa National Capital Region, Region 3 at Region 4A na nagkakahalaga ng 4.9 billion pesos. Ayon kay Public Works Secretary Rogelio Singson, ang mga natapos na proyekto ay bahagi ng 5 billion priority high-impact flood control projects para sa Metro Manila. Kabilang sa mga nasabing proyekto ang Valenzuela-Obando May Kawayan Project at Caloocan Malabon Navotas Area Project Phase 1. Tapos na rin anya ang mga dredging activity na bahagi ng flood control plan sa Marikina River, Manggahan Floodway, Labangan Channel sa Hagonoy, Bulacan at Orani Channel sa Bataan. Siyam na projects naman ang patuloy pa rin ginagawa, kabilang na ang San Juan River Improvement at Pasig Marikina River Improvement Project Phase 3. Ang 3.3 Blumentritt Box Culvert ay inaasahan naman matatapos sa unang quarter ng 2016, habang ang Maysilo Box Culvert ay matatapos sa second quarter ng susunod na taon. Okay, matapos po yan. Alamin po natin ang tumpak na oras. Ang oras po natin ngayon ay 12:24 ng tanghali. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Capsinesis. Balita sa tanghali, mga kapanapanabik at napapanahong balita sa loob at labas ng bansa. Balita sa tanghali, mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Pangungunahan ng inyong tagapaghatid balita, Miguel Hill. Miguel Hill, ang inyong tagapagbalita, Miguel Hill. Balita sa tanghali, 30 minuto ng hitik na mga nagbabagang balita. Pakinggan alas 12 hanggang alas 12:30 ng tanghali. Dito lang sa himpilan ng serbisyo publiko, DWBL 1242. Handog sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting. 8 Tri-Media Bro Incorporated. Narito ang mga kapanapanabik, punong-puno ng impormasyon at kasiyahan, mga programang ipinagmamalaki ng 8 Tri-Media Broadcasting. Umpisa alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, hataw sa balita at komentaryo kasama sina Jerry Yap at Percy Lapid. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, kalusugan ay kayamanan kasama ang mga batikang doktor sa bansa, Dr. Charlie Mendez, Dr. Ray Salinel Jr. at Dr. Edwin Bien. Alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, katapat at karancho sa radyo kasama sina Mayor Fred Lim at Miguel Hill. Alas 12 hanggang alas 12:30 ng tanghali, balita sa tanghali, mga nagbabagang balita ihahatid ni Miguel Hill. Alas 12:30 ng tanghali hanggang 1:00 ng hapon, patok na palaro sa radyo kasama ang mga kwelang sina Shalala at Mark Canlas.
Alauna hanggang alas 2 ng hapon, pag-ibig, musika at iba pa kasama ang mga premyadong mang-aawit sa bansa, Lloyd Umali at Ima Castro. Hindi naman magpapahuli sa alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi, Showbiz Galore kasama sina Rodel Fernando at Pelita Uy. Mga dekalidad na programa sa radyo, pinag-isipan at sinaliksik upang maging gabay sa pang-araw-araw na pamumuhay ng bawat Pilipino. Handog sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting. DWBL 1242, A-Tribe Media Broadcasting. Para sa mga nagbabagang balita, narito ang inyong karancho, Miguel Hill. Miguel Hill. Okay mga karancho, bago po tayo magtapos, tandaan ang sinabi ng Pag-asa. Asahan ng mga isolated rains and thunderstorms sa dakong hapon. Kaya wag po kalilimutan magdala ng inyong mga payong, mga kapote at kung pwede, yung inyong mga bota nang sa gayo may konti kayong proteksyon laban sa pagsusungit ng panahon. Bagamat sinasabi rin yung low pressure area na namumuo na malapit sa ating bansa ay malabo raw maging isang ganap na bagyo at malabo rin na pumasok sa kalupaan. Ngunit palalalain pa rin ito yung habagat kaya asahan pa rin yung mga pag-ulan. Bueno, dyan po nagtatapos ang ating balita sa tanghali. Ngayong araw na ito, bukas po magkakasama-sama tayo muli. Ako naman ang inyong karancho Miguel Hill. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. Balita sa tanghali, mga kapanapanabik at napapanahong balita sa loob at labas ng bansa. Balita sa tanghali, mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Pangungunahan ng inyong tagapaghatid balita, Miguel Hill. Miguel Hill, ang inyong tagapagbalita, Miguel Hill. Balita sa tanghali, 30 minuto ng hitik na mga nagbabagang balita. Pakinggan alas 12 hanggang alas 12:30 ng tanghali. Dito lang sa himpilan ng serbisyo publiko, DWBL 1242. Handog sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting. Ang himpilan ng serbisyo publiko, DWBL 1242, 8 Trimedia Broadcasting. Narito ang mga kapanapanabik, punong-puno ng impormasyon at kasiyahan, mga programang ipinagmamalaki ng 8 Trimedia Broadcasting. Umpisa alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, hataw sa balita at komentaryo kasama sina Jerry Yap at Percy Lapid. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, kalusugan ay kayamanan kasama ang mga batikang doktor sa bansa, Dr. Charlie Mendez, Dr. Ray Salinel Jr. at Dr. Edwin Bien. Alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, katapat at karancho sa radyo kasama sina Mayor Fred Lim at Miguel Hill. Alas 12 hanggang alas 12:30 ng tanghali, balita sa tanghali, mga nagbabagang balita, ihahatid ni Miguel Hill. Alas 12:30 ng tanghali hanggang alauna ng hapon, patok na palaro sa radyo kasama ang mga kwelang sina Shalala at Mark Canlas. Alauna hanggang alas 2 ng hapon, pag-ibig, musika at iba pa kasama ang mga premyadong mang-aawit sa bansa, Lloyd Umali at Ima Castro. Hindi naman magpapahuli sa alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi, Showbiz Galore kasama sina Rodel Fernando at Pelita Uy. Mga dekalidad na programa sa radyo, pinag-isipan at sinaliksik upang maging gabay sa pang-araw-araw na pamumuhay ng bawat Pilipino. Handog sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting. DWBL 1242, A-Tribe Media Broadcasting.